Di pa man tiyak ang schedule ng botohan para sa impeachment ni VP Sara, pero may boto na raw ang ilang kongresista. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Batasan. Isaiah, anong update mo? Yes, Pinky, akit na nga sa plenaryo ng House of Representatives ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong natin sa ngayon, Pinky, may sapat bang bilang para maitawid sa Senado ang impeachment? Kamakailan lang ay umugong na may ilang mambabatas na nag-draw bilang author ng Articles of Impeachment. Kasama rito si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Hindi raw ito totoo dahil hindi pa naman daw siya pumipirma. Pero inamin sa atin ni Alvarez na abstain ang kanyang magiging boto. Consistent ako na unang impeachment, hindi ako bumoto eh. Kaya hindi din ako bumoto. Kung nandun ako, abstain ako. Kung botohan na wala ako, sorry, wala. Ayon naman sa Liberal Party, hahayaan nila ang kanilang mga miyembro na bumoto base sa kanilang konsensya. Sa pahayag ni Atty. Erin Tanyada, presidente ng Liberal Party, tanging sa anti-political dynasty bilang daw sila magkakaroon ng united na boto. Nagpahayag na ang isa sa mga miyembro ng LP na si Caloocan City Representative Edgar Erice na hindi siya dadalo sa botohan. Pero nilinaw ni Tanyada na nagkaroon na ng meeting ang kanilang partido noong Marso na dinaluhan rin daw ni Congressman Erice. Dalawas ito sa sinabi ni Erice na hindi pa sila nag-uusap sa LP. Samantala, Pinky, maliban dyan, naglabas na rin ng pahayag si BH Party List Representative Robert Nazal. Hindi man niya direktang sinabi sa atin kung yes or no ang kanyang magiging boto. Ang sabi ni Congressman Nazal ay iginigiit niya na wala siyang nakikitang dahilan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte na binoto ng nasa 32 milyon na Pilipino. Maliban nga dyan, Pinky, posible o inaasahan natin na maganap ang aktual na botohan sa plenaryo sa May 11. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.